Ating pakinggan ang nasusulat sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Sa Kabanatang 10, talatang 14 at 27. Ako ang mabuting pastor, at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. Dinirinig ng aking mga tinig, ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Pagindapatin mo, Panginoon, na sa sandali pong ito'y patuloy na liliman mo ang dakong ito ng iyong pagparito. Maramdaman namin at makasama ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Sapagkat ang iyong mga pangako ay totoo, at ikaw nagsabing kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Higit kanginuman, higit sa anumang dahilan, ang ibig po namin, Panginoon, na maranasan sa sandaling ito, sa aming pagkakatipon sa iyong pangalan, ay yung ikaw ang aming makatagpo. Upang sa gayon ang aming pakikipagtipanan sa iyo ay patuloy na mapagyaman. Maranasan namin na kasama-sama ka namin, kagaya ng isang pastor na hindi niya iniiwan ni pinababayaan ang kanyang mga tupa. Kaya naman, Panginoon, lalo tigit ngayong kami ay maupo sa iyong paanan upang dinggin namin ang iyong tinig. Marinig ka nawa naming mangusap sa amin kung paano ang mga tupay nakikinig sa kanilang mga pastor. Kaya naman ang dahilan nito, dahil dito, Panginoon, ay hiniling namin na basbasan mo ang sandaling ito. Lalo tigit kami na mga makikinig ng pahayag mo ng iyong mga salita. Yamang ikaw din naman nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin. Amen. Ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging talatang batayan ng ating pakikinig sa mga salita ng Panginoon ay palagi na nating naririnig. Hindi ko alam kung nagsasawa tayo sa palaging talata na ating binabasa o naririnig. Ngunit, kung lalo pa natin itong lilimin at susuriing mabuti, maraming mga katotohanan ang hatid sa atin ng mga talatang ito. Parang kagaya ng isang nagsabi tungkol sa Biblia, parang isang kalawakan ng kalangitan na kung kailan mo tinitingnan sa iyong pagtinghala ang kalawakan, lalo mong makikita ang dami ng ningning ng mga bituin. Gaya din naman, halimbawa, kung ikaw ay sumisisid sa pusod ng dagat, kung kailan lumalalim ang pagsisi, ay lalo mong matutuklasan ang maraming kagandahan sa pusod nito. Gayon din naman ang Biblia na hindi dapat pinagsasawaan. Kahit na, at alam kong marami sa atin, sa ilang paulit-ulit na yung babasahin ang isang talata, parang merong nagsisindi na liwanag at makikita mo pa ang lalong ganda ng mga salita ng Panginoon kapag ito'y iyong tutuklasin at lilimiin. Ang pamagat ng paksang pag-uusapan natin sa ating aralin na pagkain ay pinamagatan kong dinig na tinig.
dinggin at sundin. Tingnan natin sandali yung nakita ko dyan sa mga internet. Napakagandang tignan ng isang pinalabas na ito na ang disenyo daw ng tainga ng tao ay para yung sinapupunan ng ina. At kagaya ng Shema ng Israel, dinggin mo, O Israel, ang sabi, ay parang inilalarawan nito na saan ba nagsisimula, isinisilang ang mga bagay. Talastas natin mula sa sinapupunan ng ina, isinisilang ang sanggol at nagsisimula lahat. Parang sinasabi nilang larawang ito kung bakit ang hugis ng taingay kagaya ng sinapupunan ng ina, sa ating naririnig, nagsisimula ang lahat. Isinisilang ang mga bagay. Kahit na ang pananampalataya, hindi ba sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:17, sa pakikinig, dumarating ang pananampalataya at pananampalataya sa salita ni Kristo. Sa pakikinig. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya napakahalaga ng paksang ating talakayan sa umagang ito. Dinig na tinig, dinggin at sundin. Gaya ng ating mabasa sa nasusulat sa 1 Jes 14:27, sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Dinirinig ng aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. Ang panahon ngayon, mababatid na ang pakikinig ay maaring sabihing nababawasan na ang kahalagaan. Bibihira na ang mga nakikinig ngayon. Kahit sa iba't ibang larangan, ang pakikinig ay parang hindi na binibigyan ng kahalagaan. At sa ating sanglibutang kinagagalawan, lalo na sa ating kapanahunan, maingay ang maraming bagay. Ang mga tunog ng mga panugtog, ang mga tinig na naririnig, at kadalasan ay ito yung nag-uunahan at nag-aagawan upang akitin ang ating pansin. Di ba? Aling tunog, aling tinig, umaakit ng ating pansin. At maging sa kinakailangan kung ano ang paniwalaan, nag-aagawan kung aling tinig ang didinggin. At sa panahon natin, nauunahan pa nga ng kasinungalingan ang katotohanan. Kaya naririnig natin yung fake news laban sa the truth. Ang kasinungalingan mas laganap, mabilis, kaysa sa katotohanan. Maraming pagkakataon, nalilito ang marami. Alin ang pakikinggan? Kaya, ang paksang ating pinag-uusapan, dinig na tinig, dinggin at sundin, ibinubungad sa atin ang katanungang kanino tayo dapat o sukat makinig ng tinig.
Hindi nagkamali ang ating Panginoon sa kanyang talinhagang sinalita. Dito sa Kabanatang 10 mula sa talatang 1 at 5. Sa talinhagang kanyang sinalita, makatotohanang ipinababatid na ang pakikinig, ipinababatid niya ay lubha na mahalaga sa pamagitan ng paglalarawan ng ugnayan na namamagitan sa pastor at tupa. Ito pinakamainam na paglalarawan kung bakit sa sinalitang talinhaga ng Panginoon sa Kabanatang 10 ng 1 mula sa talatang 1 hanggang 5, kung bakit pastor at tupa ang kanyang inilarawan, sapagkat dito may guguhit kung gaano katotoo o lubhang mahalaga ang pakikinig ng tinig. Ang sabi ng talinhagang sinalita ng Panginoon ay ganito: katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila nagsisunod, kundi magsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Noong panahong sinalita ang talinhagang ito, upang lalo nating maunawaan ang pangangalaga ng mga tupa ay pangkaraniwang tanawin, sapagkat yun ang karamihang kabuhayan o kinabubuhay ng mga tao noon. Subalit, sa pagsusuri, ang pangangalaga ng mga tupa o pagpastor ng tupa noong panahon iyon ay isang communal shepherding. Ibig sabihin, kung yung lahat ng mga nagpapastor ng mga tupa at kung minsan ay daan-daan ang kanilang pinagpapastulan, di ba? Kaya nga merong isang talinhaga ang Panginoon na may 100 tupa ang isang pastor. Daan-daan ang kanilang mga tupa. At doon sa kaparangan o kabundukan nila pinapastulan, kapag sasapit ang gabi, upang ang mga ito'y maingatan sa mga lobong ganid o mga asong gubat o anumang hayop na gumagala na mabangis, mayroong iisang kulungan. Iisang kulungan. Nilalarawan na kung minsan ito'y mga batong pinagpatong-patong o kung anumang ginawa nila na maging isang kulungan ng mga tupa. Pagsapit ng gabi, ay doon lahat nila titipunin ang mga kani-kaniyang mga tupa. Minsan daan-daan ang bilang. Sa makatwid sa magdamag, nagkakahalo-halo lahat yan, ang mga tupang yan. Subalit pagsapit ng umaga o pagdating ng umaga at ilalabas na muli ang mga tupa sa kanilang mga pastulan, tatawagin ng isang pastor ang kanyang mga tupa
mula doon sa mga nagkumpulan at mga naghalo-halong mga tupa sa koral o kulungan. At kapansin-pansin, kapag narinig ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastor, sila yung hihiwalay sa marami at sama-samang magsisipaglabas, susundan ang kanilang pastor, sapagkat kilala nila ang tinig ng kanilang pastor. Sa iba'y hindi sila makikinig, tatakas pa nga. Sabi nga ng isang nagsulat tungkol sa mga pangalaga ng tupa noong unang panahon yon, kahit na ang isang nagpapastor ay tumawag o tawagin ang mga tupa, kapag ang isang tupa ay hindi niya tupa, hindi nga daw papansinin ng tupa, dead man lang. Ni hindi niya man lang iaangat yung kanyang ulo upang tignan kung sino ang tumatawag. Mangyari, hindi yun ang tinig ng kanyang pastor. So, balit yung mga tupa ng isang pastor, ang kanyang tinig na narinig, kilala ng kanyang mga tupa. Dito sa talinhagang ito, mga pinakaibig na mga kapatid, ay binibigyan ng pagpapalhaga sa sinaltang talinhaga ang pakikinig ng tinig. Nakikilala ng mga tupa ang tinig na naririnig mula sa kanya na nag-aalagang kanilang pastor. Nakikilala nila. Palagi nating nasasalubong o napapagdaanan ng salitang nakikilala, yung Hebreyong yada at Gregong inosko, sapagkat ito'y salitang sa Ingles ay relational word. Ibig sabihin, isa siyang salitang naglalarawan hindi lamang ng kaalaman, kundi ng kaugnayan. Sapagkat magkaugnayan yung pastor at ang tupa, nagkakakilala o magkakilala sila. At palagi nating sinasabi, sapagkat yan naman ang binabanggit sa maraming bahagi ng kasulatan, ito ang eksaktong paglalarawan ng ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan, ang kagaya ng ugnayang pastor at ng tupa. At lalo pang ipinakikita nito ang malapitan at sarilinan na ugnayan, na kung minsan naririnig natin yung salitang personal relationship sa Panginoon. Dito, lalong may lalarawan kung gaano kalapit ang Panginoon sa kanyang mga tupa at ang mga tupa ay malapit sa kanilang pastor na walang iba kundi ang Panginoon sapagkat tinatawag pa nga, sabi, sa kani-kaniyang mga pangalan. Di ba? Nagpapahiwatig ng malapit na ugnayan. Sa bagay, hindi naman tayo kailangan lumayo pa, di ba? Kung saan-saan upang maunawaan natin ang bagay na ito. Sa atin na may mga kani-kaniyang mga inaalagaang mga hayop, aso, pusa, o ano man, di ba? Yung may-ari lamang ang nakikilala ng mga yon, hindi ba? Sa iba'y tatakas. hindi makikinig, ni lalong hindi magpapahipo o magpapahawak. Tanging yung may-ari sa kanila ang kanilang nakikilala o kinikilala. Mismong Panginoon ang gumamit ng ganitong paglalarawan ng ugnayan. Kaya dito sa atin sa kawan ng Panginoon, hindi tayo kinakailangang lumayo sa
paksang pinag-uusapan sapagkat itong pinakamayaman na paglalarawan at tamang pag-uugnayan na ating mababasa sa mga nasusulat sa kasulatan. Ang ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan o kanyang kawan, kagaya ng ugnayan ng pastor at ng tupa. Ang Panginoon mismo ang palaging bumabanggit at ginagamit ang ganitong ugnayan. Ugnayang kagaya ng pastor at ng tupa. Ang Panginoon mismo, napag-usapan na natin yan at napagdaanan, palaging inaako niya ang pagiging pastor. Samantalang ang mga taong kinikilala niyang mga kanya ay tinuturing at inaangkin niyang mga tupa sa kanyang kawan. Napatunayan na natin yan sa ating pagbabasa ng maraming bahagi ng kasulatan mula sa Genesis hanggang Apokalipsis. Napakaraming talatang nakakalat at malaganap tungkol sa ugnayang ito. Sa ngayon, ang Panginoon sa sinalitang talinhaga, mayroon siyang ibig ipabatid, ipaunawa. Yung salitang ginamit na tinig sa talatang batayan ay hinango ito sa Gregong salitang phone. Phone. Yan din ang spelling ng phone sa Ingles. Phone. Yeah. Kaya meron tayo, diyan natin nango yung mga telephone. Subalit, ang salitang phone sa Grego, tinig, at minsan ay isinasalin na sa Ingles na sound, tunog, o kaya naman ay tinig, voice, ay nanggaling sa salitang phaino, na ang ibig sabihin talaga ay pasikatan o paliwanagan. Kaya, sa talinhagang ito, na sinalita ng Panginoon, ang dahilan kung bakit niya ito sinalita ay upang paliwanagan, bigyan ng linaw, bigyan ng sikat, liwanag, ang bagay na gusto niyang ipahayag. Kaya marami tayong matutuklasan na magbibigay sa atin ng linaw o liwanag. Kung bakit sa talatang batayan ang sabi ng Panginoon, yung kanyang mga tupa ang dumirinig ng kanyang tinig. Kailangan maliwanagan tayo kung ano ang ibig ipabatid ng Panginoon, anong inihahatid nitong kanyang pahayag na ito sa sinalitang talinhaga na tanging ang mga tupa ng kanyang pastor ang siya lamang dumirinig ng tinig ng pastor. Nakita ninyo ang sinabi, idinidiin tanging ang dirinig na tinig lamang ng mga inaalagang mga tupa ng isang pastor ay ang tinig na naririnig mula sa kanilang pastor. Sa iba'y di sila magsisunod, magsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Lalo itong liliwanag na pahayag. Lalo itong magniningning sa sikat ng linaw nang sabihin ng ating Panginoon sa kanyang salita
Sa 1 Jes 14, 26, 28, 27 na siya ating palaging binabasa. Sapagkat ito ay may tuturing na parang isang haliging pinanghahawakan natin, niyayakap natin bilang batayan ng ating pinaniniwalaan o saligan ng ating sinasampalatayanan. Maliwanag doon sa 1 Jes 14, 16, 26 hanggang 28, muli, madiin at mapapansin natin na ang mga tupa ng Panginoon, siya lamang ang dinirinig ang kanyang tinig. Kaya mahalaga ito, mga pinakaibig na kapatid, sapagkat dito mapagkikilala ang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan. Mapagkikilala kung sino sila. At maliwanag pa ng parabagang nagguhit ng paghihiwalay ang Panginoon kung sino ang mga kanya at sino ang hindi kanya. Ang sabi niya, yung hindi nagsisampalataya sa kanya, tuwiran, diretsahan, o hayagan na sinabi, hindi kayo nagsisampalataya sa akin sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Hindi kayo nagsisampalataya sa akin. Ano ba yung dapat sampalatayanan kasi sa Panginoon? Baka sa tagal nating mga nananampalatayang Kristiyano, hindi natin naunawaan kung ano ang dapat nating sampalatayanan kay Kristo Jesus nating Panginoon. Kaya nga ito'y phone, yung tinig niya na narinig, yung kanyang sinalita ay isang phone, isang dapat magbigay sa atin ng liwanag. Paliwanagan tayo kung ano ang ating katayuan sa harapan ng Panginoon. Saan tayo nabibilang sa mga hindi nagsisampalataya o nagsisampalataya? Doon sa mga hindi nagsisampalataya, sabi niya, hindi kayo sa aking mga tupa. O doon sa nagsisampalataya sa kanya, na kinikilala niya o nakikilala niya. Muli, masalubog na naman ninyo yung salitang yon. Nayada at hinosko. Yung mayroong relasyon sa Panginoon. Na itinuturing at inaangkin niyang mga tupa sa kanyang kawan. Ano ang dapat sampalatayanan? Kung bakit itong hindi nananampalataya, ang sabi hindi, kayo sa aking mga tupa. Kung babasahin ninyo yung buong kabuuan ng Kabanatang 10, nagtatalo-talo ang mga Hudyo at kinaharap ang Panginoon at sa kanilang pag-usap, ang sabi, kailan mo kami iwang mag-aalinlangan? Bakit hindi mo sabihin sa amin, sino ka? Ikaw ba ang Kristo? Ang pagiging Kristo, yan ang salitang Grego na Christos, at katumbas ng salitang Mashiach sa Hebreo, nang ibig sabihin ay anointed, hinirang, nilangisan sa isang tanging gawain. At alam natin, kung babalikan natin upang subaybayan ang mga kaganapan sa unang tipan, hanggang ito ay magwakas, na iiwan ang mga tao noon, na mga taga-Israel, ang mga Hudyong binabanggit ngayon sa bahaging ito ng kasulatan, matagal silang nananaginip, sapagkat yun ang ipinangako ng mga propeta nila sa matandang kapanahunan, na darating ang panahon
na magsusugo ang Diyos ng Masiyak, Mesias, o pagdating sa ikalawang tipan sa wikang Grego, Mekri ang Kristo. Ang tagapagligtas o makakaligtas. Yan ang pinag-uusapan. Ikaw nga ba ang Kristo o yung Mesias? Ikaw nga ba ang tagapagligtas? Ikaw nga ba ang makapagliligtas? Yun ang pinag-uusapan. At ang sabi ng Panginoon, hindi kayo sumasampalataya. Hindi nyo pinaniniwalaan na ako ang Kristo, ang Mesias, sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Sa panahon natin, mga pinakaibig na mga kapatid, masasabing maraming tinig tayong naririnig. Mga tinig na naririnig sa ngayong panahon, na sariling inaangkin na sila ang itinalaga na narito, o ipinadala na sinugo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Di ba? Mga pinuno ng mga reliyon at iba't ibang sekta ng pananampalataya. Inaangkin ang pagiging itinalaga, ang ipinadala, sinugo, naparito, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ang mga tinutukoy ng mismong Panginoon dito sa Kabanatang 10 na mga magnanakaw at mga agaw. Yung ibang mga ngaral, binabanggit ang Diablo na yung Diablo ang naparito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ang Diablo ang kanilang tinutukoy. Ngunit kung titignan mo ang konteksto, yung kabuuan ng kaganapan, walang Diablong pinag-uusapan dito. Hindi ang Diablo ang pinag-uusapan. Kagaya ng pinangangaral ng iba. Hayaan natin sila sa kanilang sinasabi. Ngunit, kung titignan natin yung kaganapan, ang tinutukoy ni Kristo Jesus nating Panginoon na magnanakaw at mga agaw ay yung mga tinig na nagsasabing sila ang Kristo, sila ang sinugo, sila ang pinadalang naparito para magligtas. Ito yung mga tinig na maktiyak na makakapahamak. Kaya mahalagang ang marinig natin tinig ay yung totoong Kristo. Sapagkat sa panahon natin maraming tinig tayong naririnig na nag-aangkin na silang ipinadala na narito, silang sinugo para sa kaligtasan. Sila ang pumaparito upang magnakaw, pumutay, at pumuksa. Sila ang tinutukoy ng Panginoon. Nauna pa nga sa talatang 1, hindi ba? May binanggit na siyang, yung mga nauna, sabi niya sa akin, o maliban sa kanya, mga tulisan yan, ang sabi ng Panginoon. At mga magnanakaw. Walang gagawing mabuti ang mga yan. Ang kausap niya, lalo na yung mga Pariseo at mga Sadseo, yung mga leader ng mga sekta ng pananampalataya sa pananampalatayang Hudyo, sa Judaismo, ang mga kausap, ang karap ng Panginoon. Dami ang mga tulisan at magnanakaw yan. Sapagkat walang layo ng mga yan, kundi tiyak na ipapahamak. Tiyak na ipapahamak nila yung nakikinig ng kanilang tinig.
Kaya mga kapatid, kailangan talagang suriin natin, dinggin, nalintinig ang ating naririnig. Ang tinig ba ni Kristo Jesus, nating Panginoon at tagapagligtas? Ang salita ba ng Panginoon ang siyang higit nating pakikinggan? O makikinig tayo kung kani-kanino? Kaya nakita ninyo kung bakit lubang napakahalaga ng paksang ating pinag-uusapan, sapagkat sa tinig na naririnig natin, maaaring makapagatid sa atin sa pananampalataya. Kagaya ng sinabi nga ni Apostol Pablo na sa Roma 10:17, sa pakikinig dumarating ang pananampalataya. Hindi nangangahulugan din naman na maaring ang ikapapahamak ng isa ay kung ano rin yung dumating sa kanyang pakinig. Yeah. Yung sa Panginoon, tignan ninyo ang sinasabi. Huwag dapat silang pakinggan kundi si Jesus, ang Yeshua HaMashiach, ang Kristos, na siya nga ang tagapagligtas at Panginoon. Kaya nga ang pangalan niya ay Jesus. Mateo 1:21, Lucas 2:11, mga Gawa 4:12, Pilipos 2:9 hanggang 12. Ang pangalang Jesus, ang pangalan ng tagapagligtas at makapagliligtas. Ang pangalan kung saan masusumpungan ang kaligtasan. Mahalaga yun, mga kapatid. Sapagkat nga sa panahon natin, makakarinig tayo ng iba't ibang tinig ng pagliligtas. Ngunit ang tiyak ay kapahamakan, sapagkat ang tinig na dapat dinggin ay ang tinig ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bakit iginigiit ng Biblia? Bakit iginigiit ng Biblia na si Kristo Jesus ang pakinggan? Bakit? Siya ang sapagkat matatalos natin, Mateo 17:5, basahin ninyo. Marcos 9:7, Lucas 9:35. Matatalos na ang Diyos, ang tanging nagsabi. Anong sinabi ng Diyos? Ano ang kanyang ipinagtagubilin na bilin? Sino ang pakikinggan? Pinatotohanan nito ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa ikalawang Pedro 1:17-18 nang sabi niya, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanya ang sangtinig mula sa marangal na bundok. At nagsabing, ito ang sinisinta kong anak na siyang aking kinalulugdan. Ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Di ba? Doon sa tinatawag lang Mount of Transfiguration. Nang nagbagongan niyo ang Panginoon, nakita ang kanyang kaluwalhatian. Narinig ang tinig na nagsalta mula sa alapaap ng langit. Ito
ang aking sinisintang anak. Ito ang aking hirang na inaanak. Sa ibang salin. Siya ninyong pakinggan. Siya ang inyong pakinggan. Ang mismong Diyos ang nagutos na ang pakinggan ay si Kristo Jesus. Tignan pa ninyo ang mga sinasabi ng kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, 1:12-14, 44, 48 hanggang 50. 1:13-37. Sabi ng Panginoon, ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Yun daw nasa katotohanan. Sabi ni Kristo Jesus, makikinig siya sa kanyang tinig. Dito pa nga niya sinabi na, hindi kayo nakikinig sa aking tinig dahil wala kayo sa katotohanan. Yeah. Ang totoo, ang sabi ng Panginoon, dahil hindi kayo nakikinig sa akin, hindi nyo pinakikinggan ang katotohanan, kayo isa inyong ama. Hindi ang amang Diyos. Kundi ang sabi niya, kayo isa inyong amang diablo. Sapagkat ang sinasabi ng sulat, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ang Diyos ang mismong nagtagubilin ng kanyang sabihin, ang pakinggan niyo ang aking anak, si Kristo Jesus. Kung kayo sa katotohanan, pakikinggan ninyo siya. Subalit kung wala kayo sa katotohanan, hindi kayo sa amang Diyos, kayo sa inyong amang diablo. Sabi. Dahil kung kayo sa Diyos, pakikinggan ninyo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pakikinggan. Ang Diyos ang nagsalita. Ito, sabi niya, ang aking sinisintang anak, ang inyong pakinggan. Yun ang salita ng Diyos. Kung diringgin niyon, kayo'y sa Diyos. Pero kung hindi nyo diringgin, hindi kayo sa Diyos. Juan 12:14-48-50, ang sumasampalataya sa akin na hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ang nagtatakwil sa akin at di tumatanggap sa aking mga pananalita ay merong isang hahatol sa kanila. Ang salitang aking sinalta ay siyang kanyang hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin na nagsugo ay siyang nagbibigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko ng kanyang mga utos ay buhay na walang gan, ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Alam nyo, kaya napakahalaga ito, mga kapatid. Kahit na sa mga, sabihin nating mga iglesyang Kristiyano na, bagamat malubha sa mga hindi iglesyang Kristiyano, sa mga ibang sekta ng pananampalataya, wala kayong maririnig sa kanilang sinasambit, binabanggit palagi ang Ama, ang Ama, ang Ama, ang Diyos. Binabanggit, sinasambit ang Ama, nakakalimutan nila yung anak. Si Kristo Jesus. Para silang dumiyad diretso sa Ama,
Tinatakwil ang anak o itinatabi ang anak, hindi binibigyang halaga si Kristo. Napakaliwanag ng mga talata na namutawi mismo sa labi ng Panginoon. Ang sumasampalataya sa akin, sabi niya, hindi lamang sa akin sumasampalataya sa Diyos. Kung hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang hindi nakikinig ng tinig ni Kristo Jesus, hindi niya pinakikinggan ng Diyos at hindi siya sa Diyos. Sapagkat ang sabi ni Kristo, ang salita ko ay ang kung ano ang sinasabi ng Ama. Nakita niyo? Mahalaga ito sapagkat tayo mga Kristiyano. Kaya tayo mga kay Kristo. Si Kristo Jesus nating Panginoon, ang ating sinasampalatayanan bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Hindi mo pwede siyang laktawan. Kagaya ng maririnig na tinig sa iba. Banggit ng banggit sila ng Ama, Amang Diyos. Hindi nga sila makakarating doon. Hindi nga nila maunawaan, malalaman kung anong Diyos, maliban lamang walang nakakita sa Diyos kailanman, ang sabi nga ni Juan sa Kabanatang 1. Ibig sabihin, no one can comprehend fully who God is. Walang makakaunawa, walang makakaalam ng Diyos, kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga siya ang buong sinag ng kadiyosan, ang sabi ng Kolosas. Kaya sabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa mga. Kung itatakwil mo ang anak, paano mo nakita ang Ama? Paano mo nalaman ang Ama? Kundi sa pamagitan ng kanyang anak, na si Kristo Jesus, na siyang itinalaga at naparito, na sugo o sinugo, na maging tagapagligtas ng sanglibutan. Napakalaga po yun. Sa atin namang mananampalataya, na totoong nananampalataya kay Kristo, nangangahulugan. Kung kay Kristo Jesus tayo sumasampalataya din tayo kung gayon sa Diyos. Nakita nyo? Parang automatic, bagamat hindi ako makahagilap ng anumang salita. Pero maintindihan niyo yung automatic na gano'n na yon. Pag sumampalataya ka, ang sabi ni Kristo sa akin, ang sabi niya, hindi lang ako ang sinasampalataya, no, sumasampalataya din kayo sama. Kaya kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo, paano ka sasampalataya dun sa Ama? Nakita ninyo? Ang malaking hidwa o pagkakaiba na dapat nating sa pamagitan ng talinhagang salita, maliwanagan tayo sa phone, sa tinig ni Kristo Jesus. Kung ano o sino ang dapat nating pakinggan upang sampalatayanan. Inihayag pa ng nasusulat. Ito pa ang mas magpapatingkad ng liwanag. Hebreo 1:1-2. Anong sabi? Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Sa pamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga uling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga, anak na itinalaga. Sa Ingles, the appointed Son. Tingnan niyo yung Biblia sa Ingles. Siya ang anak na itinalaga, the Son whom He appointed, na tagapagmana ng lahat ng mga bagay,
na sa pamagitan niya'y ginawa ang sanglibutan. Pansinin ninyo ang idinidiin ng mga mababasang talata. Nagsalita sa mga huling araw sa pamagitan ng kanyang anak. Sabi dito, maraming pagkakataon, iba't ibang paraan, iba't ibang panahon, nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit, sa huli, sa huli, nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Sa huli. Ito na yung pinakahuli na sinasabi ng pagsasalita ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Katunayan, kaya siya sa huli, sa kanya siya nagsalita, sapagkat alam natin mulat sa simula, itong Kristo Jesus mismo, siya ang salita ng Diyos. Hindi ba? 1:1. Ngunit ang ating dapat pansinin, sa huli, ang pagsasalita ng Diyos sa mismong salita niya, sa katauhan mismo ni Kristo Jesus. Sabagat sa katauhan ni Kristo Jesus, kinatawanan na ang salita ng Diyos. Kay Kristo Jesus, nagsasalita ang Diyos. Kung ano, ay sinabi ng Panginoon kanina sa talatang aking binanggit, kung anong pinasasabi ng Ama, yun ang aking sinabi. Yeah. Siya ang salita ng Diyos. Malalaman at maunawan mo kung ano ang sinasalita ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoon. At ang sabi nito, sa huli, sa pamagitan niya, nagsalita ang Diyos. Pag tinitignan po ninyo yung sa Gregong pagkakasalin, ang ginamit na salita yung laleia. Laleia. Narinig natin yan, nagukat din yan sa salitang glossolalia. Laleo. At ibig sabihin, yung dila, yung salita. No? At makita ninyo, nasa past tense. Ibig sabihin, nakaraan na ang kaganapan. Nangyari na ang sinabi. Ang Diyos ay nagsalita sa huli. Tapos na. Nagsalita ng Diyos. Nagsalita na siya sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero, anong tinig ang ating naririnig sa ating kapanahunan? Yeah. May isang sekta ng pananampalataya na inaangkin na siya ang itinalaga na anak, the appointed son. Pero dito, si Kristo ang sinabi, ang itinalagang anak, the appointed son. At huling sinugo, the last messenger. May isang sekta ng pananampalataya dyan. Yung kanilang pinuno, ang anghel, ang huling sugo. Nakita niyo, kaya mahalaga sa ating mga nanampalataya ito. Sapagkat ipapahamak tayo, tiyak na ipapahamak kung ang tinig nila ang diringgin. Hindi ang tinig ni Kristo na siyang salita ng Diyos na nagsasabi na si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas ang itinalaga, the appointed Son, the anointed Son, the last messenger, the last prophet
na iniula pa ni Moses sa Deuteronomium, darating ang araw, magtitindig ng isang propetang Diyos sa kalagitnaan nyo. A prophecy which speaks of Christ. Siya nang huli. Sa ibang iglesyang Kristiyano naman, kumakalat ang matinig na naririnig natin at may mag-aangkin, sinabi sa akin ng Diyos, God said it to me. God spoke to me. Mga kapatid, sarado na, tapos na. Huwag na natin dagdagan ang Biblia. Huwag na natin dagdagan ang sinasabi sa nasusulat. Nagsalita na sa huli. Tapos na sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ang dapat pakinggan kung anong sinabi ni Kristo Jesus. Anong tinig na maririnig kay Kristo Jesus? At yung tinig na yon, tinig ng Diyos. Salita ng Diyos. Hindi lamang ito mahalaga sa usaping doktrinal bilang saligan ng ating pananampalataya, kundi maging sa buhay praktikal bilang mga Kristiyano kung paano tayo yung buhay. Maraming masasalimuot na ating mga kinakaharap na mga usapin sa buhay. Diba? Mga issues in life. Usap-usapin. Nalilito tayo. Aling tinig ang ating diringgin? Sinong susundan natin na salta? Dapat, mga kapatid, maging sa ating pamumuhay sa pangkasalukuyan, sa kalakaran ng ating buhay, sa anumang kalagayan, maaari nating itanong kung tayo'y naharap sa anumang masalimuot na mga usapin ng buhay, kung anong gagawin, sinong susundin, maaaring isipin natin at isaalang-alang ang katanungan, ano ba ang sinasabi ng tinig ni Kristo Jesus? Ano bang sinabi ni Jesus na ating Panginoon? Kaya marahil napapasaisip ako itong mga nakaraang mga araw, bakit hindi natin simulan na ang ating mga pangangaral at pagtuturo, mag-focus muna tayo, sumentro muna tayo sa mga salita ni Jesus, the words of Jesus, the teachings of Jesus. Kasi tayong mga Kristiyano, talo tayo ng mga ibang relihiyon. Ang mga Budista, anumang usapin sa buhay nila, ang kanilang lang sasabihin, what Buddha said. Yeah. Sa ibang sekta ng pananampalataya, ang mga Muslim, what Muhammad, the prophet said. Yeah. Tayo, naturing ang mga Kristiyano, pero pag kami usapin sa buhay natin, mga katanungan, mga pag-aalinlangan, lalo na ngayon, dyan sa internet, puro mga salitang ginawa ng tao, puro mga quotation na ginawa ng isang pastor, ng isang leader, ang mas pinakikinggan. Bakit hindi ang sinasabi ni Kristo Jesus tungkol sa bagay na yan? Sa 4 na ebanghelyo, ang dami nating mapupulot na payo at dapat na tinig na dinggin sa mga sinabi ni Kristo. Halimbawa, anong sinasabi ni Jesus tungkol dito? Maglagay kayo ng mahaba niyong talaan. Anong sinasabi ni Jesus kung kayo'y nagugulumihanan? Anong sinasabi ni Jesus kung wala kayong kapayapaan? Anong sinasabi ni Jesus kung kayo ay pinanghihinaan ng loob? Anong sinasabi ni Jesus kung kayo'y kailangan na gawin ninyo ito, hindi nyo gawin? Hindi ba? May tugon. May tinig tayong maririnig mula sa mga salita ni Kristo Jesus nating Panginoon, na salita ng Diyos.
Sapagkat ang salita niya ay hindi niya sarili, kundi ano ang sinasabi ng Diyos. Tinitingnan kong sa mga inaharap na mga panahon, kung ang mga salita lang ni Jesus ang ating pag-usapan, wala na tayong hahanapin pa eh. Nandun lahat ang katugunan eh. Nandun lahat ang mga kasagutan. Anong tanong ang bumabagabag sa inyo? Ano ang bagay na inilalagay kayo sa pag-aalinlangan? Ano ang mga kinakaharap na mga bagay na nalilito tayo kung ano ang dapat nating gawin? Ang daming sinalita ang Panginoon. At may katugunan. Nagsalita na sa huli. Nagsalita na sa huli. Sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sariling inamin ni Jesus sa 1:8:42 na siya nga ang sinugo na naparito, ang Kristo, ang Mesyas na siyang tagapagligtas at makapagliligtas. Meron pa bang mas liliwanag sa mga Gawa 4:12 na sinasabi sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Maliwanag pa, sabi ka nga, sa sikat ng katanghaliang tapat, ang katotohanan maliban o walang ibang pangalan, no other name. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na kaligtas, kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya kung ang kaligtasan ng pag-uusapan, iyan ang pangalan na dapat pag-usapan. Sapagkat yan ang tagapagligtas. Kaya nga ang pangalan niyang sabi, tinawag na Jesus sa Mateo 1:21. Ang pangalang Jesus, sa Hebreo, Yeshua. Ieosus sa Grego. Pag titignan ninyo yung pangalang Yeshua, nag-uugat sa dalawang salitang Hebreo, Ya o Ye at Osia o Oshua, na ibig sabihin, ang Panginoon ng kaligtasan. The Lord who is salvation. Kaya pangalan niya Jesus eh. Yun ang pinangalan. Maliban doon, sa pangalang iyon, wala nang ibang makapagliligtas. Kung gusto niyong maligtas, yun ang pangalang inyong hanapin. Sa ibang pangalan, tiyak na mapapahamak. Tingnan niyo ang sinasabi pa ng Panginoon, na ating dinggin at sundin ang sinalita ng una pa ni Kristo Jesus sa 1:8:24-25. Sinabi ko nga sa inyo, ito sinabi na, nagsalita na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan,
sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Tingnan niyo yung Gregong salitang eyan, maliban. Maliban lamang. Ibig sabihin, walang ibang paraan o anumang paraan, kundi ang magsisampalataya sa Kanya at sampalatayanan siya na siya ang Mesyas, siyang Kristo na tagapagligtas. Maliban doon. Anong sabi niya? Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Wika pa niya sa 1:5:24-25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita ay may buhay na walang hanggan, hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na marinig ng mapatay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mga bubuhay. Nakita niyo, pati yung mga patay, mabubuhay pag narinig ang tinig ni Kristo Jesus. Tiniyak sa nangasusulat, mababasa ng mga nagsisampalataya, na maliwanag na sapagkat nagsisampalataya, anong sabi ng 1:8:58? Kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Bakit hindi makakakita ng kamatayan magpakailanman? 1:3:16-18:33, ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya'y hindi hahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Subalit ang sumasampalataya sa anak kay Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi tumatalima, hindi kumikilala kay Kristo Jesus, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay sumasa Kanya. Nakita ninyo kung bakit higit at lubang napakahalaga na itama natin ang ating pagkakaunawa kung kaligtasan ang pinag-uusapan, walang ibang pangalan, walang ibang paraan, kundi si Kristo Jesus. Ito pa, ang dagdag sa talinhaga. Sa talinhagang ating matutungayan, anong sabi ng Panginoon? At ito'y minsan ay ipinipilipit pa ng iba. Pag tinignan ninyo ang 1:10 sa mga naunang mga talata, ang sabi ng Panginoon, ako sa talatang 9, lalo na, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ibalik natin doon sa talinhaga, sapagkat dito iginuhit sa ating mga pag-isip, ginukuhit sa ating pag-isip, ang mas madaling unawain na larawan. Di ba tinukoy niya ang mga nagpapastor ng mga tupa, dinadala sa kulungan, sama-sama ang mga yon,
Ngunit yung mga tupa talaga ng isang pastor, yung tinig lang niya diringgin. At pagkatapos, may binabanggit siyang mga tulisan magnanakaw. May mga gustong ipahamak yung mga tupa. Kaya nga, mahalagang dinirinigan tinig ng pastor upang huwag mapahamak. Kaya makita nyo, kahit na sa disenyo ng iglesia, yung eklesya, hindi yung building, kundi yung mga taong tinitipon ng Panginoon. Sa Gawa 20, yun yung kawan ng iglesia ng Panginoon. Yeah. Upang mapangalagaan, sapagkat sabi niya, may mga nag-aanyong tupa, ngunit asong lobo, ganid. Walang gagawin kundi nakawin, agawin, at ipahamak ang mga tupa. Yeah. Kaya naglagay din ang Panginoon ng mga magpapastor sa kanila. Sinabi ni Propeta Jeremias, bibigyan ko kayo ng pastor upang kandilin kayo sa kalaman, upang maturuan, upang sa gayon ay hindi matangay na mga bulang, mga guro, at mga iduang pananampalataya. Kaya naglagay siya ng mga pastor, sabi ni Apostol Pablo, iglesia ng Panginoon. May mga pastor. Kaya mahalaga din na ang didinggin sa isang kawan yung kung sino yung pastor ninyo. Piliin ninyo ang tinig na inyong didinggin. Dinggin ninyo yung tinig ng inyong pastor. Yun ang disenyo ng Diyos. Kasi sa panahon natin, nauso yung patalon-talon sa Amerika. Nung ako'y nagpapastor sa Amerika, ang tawag dyan yung mga parang church grasshopper. Kasi kung patalon-talon, kung saan pumupunta yung mga tao. Hindi disenyo ng Diyos, sangkawan At may naglagay ng pastor. Para nga mapangalagaan. Kaya, bakit tayo lalayo dun sa larawan ng Panginoon ang gumuhit? Na nagpapahiwatig kung anong kanyang kalooban. Anong kanyang kagustuhan. Kaya kung minsan kinakailangan, hindi natin nabibigyan ng pansin sapagkat nandun tayo sa katapatan, sa katipanan sa Panginoon. Covenantal faithfulness sa Panginoon. Pero, kinakailangan din na bigyan ng pansin o di na. Kailangan meron din tayong pagiging tapat kung saan tayo kabilang na iglesia ng Panginoon o kawan ng Panginoon. Disenyo yun ng Diyos, ng Panginoon. Yeah. Hindi niya dinisenyo ang tupang gala-gala. Di ba? Kaya nga, anong larawan? Kapag ang isang tupa nandun sa kumpol, sa flock, doon sa fold, di ba sinasabi na pinakamahina ang mga tupa? Wala silang pananggalang. Nakakasumpong lang sila ng kalakasan sa panahon na sila'y aatakihin ng kalaban, mga asong lobo o asong ganid o lobong ganid. Pag sila'y nagkumpol-kumpol, dahil doon sa pagkumpol-kumpol nila, gaano man sila kahina, lumalakas ang loob. At yung maninila na lobo, hindi sumisila sapagkat nakikita nila na nakakumpol ang mga. Ngunit, kapag ang isa'y humiwalay, yon ang madaling biktima ng mga maninila. Mga kapatid, yun ang disenyo ng Panginoon. Dinggin natin ang kanyang tinig. Kung saan kayo itinalaga ng Panginoon kabilang sa kanyang kawan o iglesia, ang gamitin yung salitang iglesia.
Doon kayo. Manahan at huwag lumisan. Sapagkat may pastor na inilagay ang Diyos para sa inyo. Kailangan din minsan pag-usapan natin yung katapatan, hindi lang sa katipanan ng Panginoon, on the faithfulness in the church where we belong, where God has put us into. Kung saan tayo dinagdag ng Panginoon. Tinawag at dinagdag ng Panginoon. Kailangan din ng katapatan. Ayon yan sa kalooban at kaisipan ng Panginoon. Kaya nga, yung saltang kawan ang ginamit niya na larawan. Madali kasi yung mas maunawaan eh. At maiguhit niya sa ating pag-isip kung ano ang kanyang ibig. Anong nangyayari? Doon sa talinhaga, balikan natin. Sapagkat phony yun eh. Tinig ng Panginoon, yun ang nagpapaliwanag. Pinaliliwanag niya. Ang marapat nating dinggin at sundin. Pagkakulong sa gabi, di ba? Magkahalo-halo. Hindi mo na makikilala sino yung tupa nito, sino yung tupa noon, kanino tupa na pastor yun at lahandre. Hindi mo na makikilala dahil sa pinaghalo-halo niya daan-daan. Kinaumagahan, kung sino yung pastor at ilalabas na niya sa pastulan ng kanyang mga tupa, tatawagin ng kanyang mga tupa. At sapagkat kilala nila ang tinig ng kanilang pastor, lahat yun, magsisilabas, hihiwalay sila dun sa iba. Susundin nila yung tinig na tumatawag sa kanila. Sapagkat kilala nila ang tinig ng pastor. Sabi ko nga kanina, pag hindi siya tupa ng pastor na yun, hindi niya iangat ang kanyang ulo. Dead ma, hindi niya papansin. Hindi niya kilala ang tinig na yun eh. Tumatakas pa nga, lumalayo. Dahil hindi yun ang kanyang pastor. Ang sabi ng Panginoon, doon sa kulungan na yon, ang mga kulungan na pinagkukulungan ng mga tupa noong unang panahon, walang pintuan, walang takip ng pintuan. Hindi kagaya natin, mga koral natin, mga kulungan, may saraduhan, may pintuan. Kinakandaduhan pa para siguradong walang makapasok, walang makalabas. Yung mga kulungan ng mga tupa noon, walang pintuan. Kung paano matitiyak ng pastor na ligtas ang kanyang mga tupa, doon sa puwang na yon, hihiga ang pastor. Siya ang magsisilbing pinto na pasukan at labasan. Upang kung siyang nakahiga roon sa pintuan, kung merong aatake, sisila na maninila, dadaan. Doon natin kinuha yung idioma sa Ingles na over my dead body. Nakita nyo? Dahil yung sasalakay, hindi niya masasalakay ang mga tupa dahil kailangan siyang dumaan sa pastor na nakahimlay doon, nakahiga doon bilang pintuan. Mararamdaman din naman ng pastor na nakahiga roon, parang pintuan, kung merong mga tupa na tatakas palabas. Kita nyo? Dahil siyempre, aakbang din siya doon sa pastor. Inihalin tulad lamang ng Panginoon ang kanyang sarili sa pintuan upang sino man ang sabi niya, papasok sa akin, dadaan sa akin, kagaya ng pagdaan ng tupa doon sa pintuan, ay maliligtas. Tiniyak ng Panginoon, matingkad ang liwanag na kung mayroong daan o dadaanan,
pintuan na papasukan upang maligtas ay sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus. Wala nang kasing liwanag ang sinabi niya sa 1:14-6, ako ang daan. Walang sino mang makakaparoon kung saan man ang kinaroroonan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ko. Bakit? Napaka-absolute. Sa salitang Ingles, ibig sabihin, kung baka sabihin, walang butas yan, talagang airtight. Maliwanag na maliwanag sinabi, maliban na sumampalataya kay Kristo Jesus. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalang Jesus. Walang ibang daan, paraan, pintuan, labasan, pasukan, ano man ang gamitin yung terminolohiya, upang makarating sa Diyos. Tanging sa pamagitan lang ni Kristo Jesus. Kapatid, kailangan maging maliwanag, maging maliwanag sa atin ang tinig na yon. Kung gusto natin na matiyak na tayo'y ligtas. Dahil wala nang ibang pinakamahalagang bagay, lubhang mahalaga sa buhay na ito, kundi ang kaligtasan. At ang magandang bagay, maliwanag na tiyak, pangako ng paniniguro, ang maliligtas, ang mayroong kaligtasan, ay ang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan. Hindi ko po sinabi yan. Sinabi ni Kristo Jesus. Tinig ni Kristo. Ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko mga akin at mga akin ay nakikilala ko. Ako. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, na kinakailangan, yung salitang kinakailangan, dei sa Grego, talagang kailangan, walang ibang paraan, na kinakailangan, sabi niya. Adalin ko na din naman at maging isang kawan sila at magkakaroon ng pastor. Datapot yung hindi nagsisampaltay, sabi hindi kayo nagsisampaltay, hindi kayo sa aking mga tupa. Ang aking mga tupa na aking nakikilala, dinirinig ang aking tinig at nagsisunod sa akin. At sapagkat itong aking mga tupa na dumirinig ng aking tinig at nagsisunod sa akin, sila, tignan niyo yung mga salita, sila, walang iba, sila ang binibigyan ko ng buhay na walang gan. Kailan may hindi mapapahamak at walang sino mang makaagaw mula sa aking kamay. Dinugtungan pa sa talatang 29, kung sila'y ligtas sa aking kamay, sapagkat sila'y walang sino mang makaagaw sa akin, ang Ama na dakila, ang Diyos, ang kanyang kamay, ay lalong walang makapag-aagaw sa kanya. Mga kapatid, napakaliwanag at matatag ng ating saligan, ng ating pananampalataya. Yung iba sabi magiging dogmatic ka. Kung sasabihin, ang mga tupa lang ang ligtas. Kung tutusin yung puwan, totoo. Ang maliligtas, yun lang mga tupa sa kawan ng Panginoon. Yan sinabi. Hindi naman natin na kailangan pang diinan yun, kung tutuusin. Maliwanag na eh. Baka lalabo na lang kung sinisikap pa nating paliwanagin. Ngunit, mas maliwanag pa ang tingkad ng sikat sa tanghaling tapat sa sinabi. Ang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan ng maliligtas, pumasok, lumabas, makakasumpong ng pastulan.
bibigyan ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi mapapahamak, at walang sino mang makakaagaw sa kanila. Mga minamahal ko mga kapatid, lubhang mahalaga sa atin na ang pinanghahawakan nating batayan ng ating sinasampalatayanan, ating niyayakap na paniniwala at ating tinitindigan ay kailangan maliwanag, forme. Okay? Hindi yung malabo, hindi ka sigurado paano matatamo ang katiyakan ng kaligtasan. Ang forme, ang tinig ng Panginoon, nagpapasikat ng tingkad, nagpapaliwanag na maliwanag. Kaya nakita nyo, mahalaga itong paksa natin, dinig na tinig. Huwag tayong padaya sapagkat sa panahon natin, nagsilitawan ng mga hidwang pananampalataya. Panghawakan natin ang katiyakan ng kaligtasan na mayroon tayo kay Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagpagligtas. Bilang mga tupa, kabilang na isinasama. Hindi naman natin sinasabing tayo lang. Iba yun. Hindi naman tayo makasarili at hindi naman talaga natin kayang angkinin ang lahat ng bagay, kagaya ng ibang sekta ng pananampalataya na sila lang ang ligtas. Ang sinasabi natin, kung tayo nagsisampalataya, kagaya ng mga nagsisampalataya, at itinuturing inaangkin ng Panginoon, matupad ng kanyang pasulan, may kaligtasan, may katiyakan ng kaligtasan. Kaya sabi ko minsan, huwag natin pakialaman ng iba. Ang pakialaman natin ang sarili natin. Ang tiyakin natin ang ating sariling kaligtasan. Kahit ano pang sabihin nila sa atin, ang tinig ni Kristo Jesus ang ating diringgin at ating susundin. Doon, tama tayo at baka magiging iba tayo sa iba. Si Jesus, mga kapatid, si Jesus. Sabi na nga ng Hebreo 12, look unto Jesus. Tinuturo si Jesus. Siya ang inyong masdan. Siya ang inyong tingnan. Focus on Jesus. Hindi tayo ililigtas ng ninuman o sinuman o ng anuman. Kagaya ng pinangangaral ng iba. Papasok ka sa kanilang iglesia, ligtas ka. Paniwalaan mo sinasabi ng pastor nila o puno nila, ligtas ka. Hindi ganoon ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, pakinggan si Jesus. Gaya ng utos ng Diyos, siya ang inyong pakinggan. Anong pakikinggan natin kay Jesus? Anong tinig na ating maririnig sa Kanya? Ang tinig na maririnig natin sa Kanya ay yung Kanyang mga tupa ay maliligtas. Yun tinig niya. Naroon ang katiyakan ng kaligtasan kay Kristo Jesus, ng ating Panginoon. Sa ating pagwawakas, mga kapatid, ang aking nais na ipamanik sa bawat isa. Kung paano sa mga nakaraan nating aralin pagkain. Huwag nating sarilinin din lamang. Huwag lamang yung pansarili natin ang siguraduhin natin.
Umayon tayo sa Panginoon na naparito upang hanapin at iligtas ang nawala, sapagkat ang mga nawawala ay tiyak na mapapahamak. Tinalakay na natin yan. Kung paano nangyari sa atin na ang sabi ng unang Pedro 2.25, noon, sa nakaraang panahon, kayo'y gaya ng matupang nangaliligaw, subalit ngayon ay nangabalik kayo sa inyong pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa na walang iba kundi si Kristo Jesus. Hanapin at sagipin din natin yung mga nawawala. Mga tupang hindi pa kabilang sa mga tinuturing ng Panginoon na mga tupa sa kanyang kawan. Sapagkat tiyak silang mapapahamak kung wala sila kay Kristo Jesus nating Panginoon. Lalo na ang ating mga malapit at mahal sa ating mga buhay at lahat ng ibig natin na sila man ay maligtas. Idalangin natin sa Panginoon na gamitin tayo, bawat isa sa atin, na madala kahit ang isang kaluluwa. Madala ang isang tupang nawala sapagkat hindi lamang magkakatuwa sa langit. Kagaya ng sinabi ng Lucas 15, sa bawat isang nawala, nawaglit, ay masumpungan, nagkakatuwa sa langit. Makapagdadagdag na tayo ng tuwa sa langit sa pagdadala ng kahit isang nawawala. Nakapagdagdag pa tayo sa mga maliligtas. Tayo po'y yumuko at manalangin. Panginoon, narinig po namin ang iyong tinig. Kung paanong binalaan mo at pinagsabihan ang mga noon sa aklat ng Hebreo na kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sino man ang nakarinig ng iyong tinig, mga salita mo na iyong sinalita sa mamagitan ng pamamahayag na ito, marinig nawa nila ang iyong tinig. At ang iyong tinig ang nakanilang marinig, ang siyang kanilang dinggin at sundin. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinangyari mo na sa aming mga buhay. Kami noon, para kaming mga tupang nangawawaglit. Tiyak na mapapahamak. Lalo na sa kapahamakang walang hanggan. Subalit, napakabuti mo. Ngayon, isinasamang ibinibilang mo kami sa mga tupa sa iyong kawan nang kami magsisampalataya kay Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagapagligtas. At sapagkat kami nagsisampalataya kay Kristo Jesus, naming Panginoon, na siya ring tagapagligtas, nakakatiyak kami na hindi mapapahamak. Meron kaming katiyakan ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Hindi mamamatay magpakailanman. At mananatiling kami ay sa Panginoon sapagkat walang aagaw sa amin ng kahit sino man. Dalangin namin maging sa aming pang-araw-araw na buhay, dinggin namin at sundin ang iyong tinig.
Sapagkat sa buhay nito na masalimuot, mahirap, mabigat, masalimot. Maraming ingay sa aming paligid, maraming tinig ang nagsisiksikan, nag-aagawan sa aming mga pakinig. Panginoon, turuan mo kami at gabayan mo kami na sa anumang kalagayan sa buhay, anuman ang aming kinakarap, marinig namin ang iyong tinig. Ang iyong tinig ang aming marinig. Tunghayan namin kung ano ang iyong sinabi. Ano ang iyong salita na iyong sinalita. Upang hindi kami magkamali at mawalay. Nawa, Panginoon, sa maraming saglit, kahit paano, palagi naming naririnig na ang iyong tinig, nagpapaalala. Sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Ito po ang aming samo.